May mga araw sa buhay natin na hinding-hindi natin makakalimutan. Yung mga araw na sumusubok sa tibay ng ating puso at sa bigat ng ating dangal. Sa akin, ang araw na iyon ay ang mismong araw ng kasal ng aking kaisa-isang anak, si Isabel. Ang araw na dapat sana ay pinakamasaya ay naging isang bangungot na sumira sa lahat sa harap ng 200 bisita, mga kamag-anak, mga kaibigan, ang buong komunidad na nakakakilala sa amin, doon sa mismong altar. Habang nakatayo ang aking anak sa tabi ng lalaking pinili niyang makasama habang buhay, may dinukot siyang isang maliit na papel mula sa kanyang buke. Nanginginig ang kanyang kamay at sa mga mata niyang puno ng luha, iniabot niya sa akin ang sulat. Binuksan ko ito. 3 salita lang ang nakasulat, pero parang libu-libong kutsilyo ang sumaksak sa puso ko. Ang sabi roon, "Tay, tulungan mo ako." Ang hiya. Ang kahihiyan sa sandaling iyon ay halos pumatay sa akin. Ang pagtataksil na naganap sa loob mismo ng aming tahanan sa harap ng lahat ay isang sugat na mananatili habang buhay. Ang lalaking iyon, ang halos naging parte na ng aming pamilya, ay isa palang ahas na may dalang lason, isang taong walang utang na loob para maintindihan ninyo ang lahat. Kailangan kong magbalik sa simula. Sa loob ng 40 taon, ako ang nagsilbing haligi ng aming tahanan. Mula nang pumanaw ang aking pinakamamahal na asawa, si Elena, 3 taon na ang nakalipas. Ako na lang ang nag-iisang nag-aalaga sa lahat. Sa bawat patak ng pawis ko bilang isang inhinyero, sa bawat pisong inipon namin para mabili ang aming munting ranso sa Batangas. Lahat ng iyon ay para sa kinabukasan ng aming pamilya, lalo na para kay Isabel. Ang lupang ito, hindi lang ito basta lupa. Ito ang pangarap ni Elena. Ang bawat puno, ang bawat halaman sa hardin, lahat iyon ay may alaala niya. Kaya't nang mamatay siya, ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko ito ipagbibili. Ako na lang ang mag-isa sa malaking bahay. At ang pinakakinatatakutan ko ay ang kalungkutan ng aking anak. Kaya nang dumating si Marco sa buhay niya, isang matalino at maginoong investment advisor mula sa Makati, gumaan ang aking dibdib. Sa wakas, may mag-aalaga na sa aking prinsesa. Akala ko, pero may isang bagay na hindi tama. Isang bagay na paulit-ulit niyang ginagawa na bumabagabag sa akin. Sa bawat pagbisita niya, palagi siyang nakatayo sa may bintana ng aming kusina, may hawak na kape at nakatingin sa malayo. At palagi niyang itatanong, "Tito Mateo, saan po ba eksakto nagtatapos ang lupa ninyo?" 1 beses okay lang. Normal na tanong. 2 beses siguro mausisa lang talaga. Pero pang-5, pang-6, may mali. May isang padron pater na nabubuo. At bilang isang inhinyero, sanay akong makakita ng mga padron. Ang tingin nila sa akin, isang matandang retirado na namumuhay ng simple. Isang taong madaling lokohin dahil sa luma kong truck at mga damit na simple. Wala silang pakialam sa mga sakripisyo ko, sa mga gabing walang tulog para lang mabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya. Para sa kanila, lalo na kay Marco, ako ay isang kasangkapan na lang, isang tulay patungo sa kanilang hinahangad. Ang hindi nila alam, lalo na ng lalaking iyon, ay mayroon akong tinatagong alas. Isang trump card. Ang matandang ito na minamaliit nila ay hindi lang basta isang inhinyero. Mayroon akong mga patent sa pangalan ko na patuloy na kumikita sa loob ng 25 taon. Kasama ng matalinong pamumuhunan, ang aking lihim na yaman, ay nagkakahalaga ng mahigit 500 milyong piso. Itinago namin ito ni Elena. Pinili naming mamuhay ng simple para turuan si Isabel na ang halaga ng isang tao ay wala sa pera. Pero ang yaman na iyon ang siyang magiging sandata ko. Ang tingin nila sa akin? Isang pawn sa kanilang laro? Isang matandang madaling paikutin. Ang hindi nila alam, ang pawn na ito, ang siyang magpapatumba sa kanilang hari. Hindi ito tungkol sa pera. Kailanman, hindi naging tungkol doon. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aming dangal.
Ang dangal na sinubukan nilang yurakan sa harap ng lahat, ang tiwalang kanilang sinira, gusto nila akong maging biktima. Gusto nilang makuha ang lahat at iwanan kaming luhaan. Ngayon, babawiin ko hindi lang ang kapayapaan ng aking pamilya, babawiin ko ang aming karangalan, at bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang leksyon na ikukuwento nila sa kanilang mga magiging apo. Hindi ako mananahimik, kaya samahan ninyo ako sa kuwentong ito. Isang kwento ng pagtataksil, ng pagmamahal ng isang ama, at ng pagbangon mula sa kahihiyan. Kung naranasan nyo na ang pakiramdam na maloko o maging estranghero sa sarili nyong pamilya, i-like at i-share nyo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Kwentuhan nyo ako. Magsimula na tayo. 6 na buwan bago ang kasal. Iyon ang unang beses na dinala ni Isabel si Marco sa aming tahanan sa Batangas. Pasko noon. Ang simoy ng hangin ay malamig at ang buong bahay ay puno ng amoy ng bibingka at puto bumbong na paborito ng yumaong asawa kong si Elena. Sa pagpasok pa lang ni Marco sa aming pintuan, masasabi kong mayroon siyang kakaibang dating. Matangkad, malinis manamit, at may ngiti na kayang magpaamo kahit sino. 33 taong gulang, isang matagumpay na investment advisor sa Makati. Sa madaling salita, perpekto. Iyan ang salita, perpekto. Masyadong perpekto. Mula sa kanyang pagbati sa akin, "Magandang gabi po, Tito Mateo," hanggang sa pagpuri niya sa luto ko na natutunan ko lang naman kay Elena. Lahat ay tila isinadula, pero si Isabel, nakikita ko ang kislap sa kanyang mga mata. Matagal na panahon mula nang huli ko siyang nakitang ganoon kasaya, lalo na pagkatapos ng masalimuot niyang hiwalayan sa dati niyang nobyo. Kaya't sino ba naman akong ama para sirain iyon? Ipinagsawalang bahala ko ang munting tinig sa aking isipan na nagsasabing mag-ingat ako. Si Marco, sa mga sumunod na buwan, ay nagpakitang gilas. Tuwing bibisita siya, hindi niya lang basta binibisita si Isabel. Binisita niya ako. Magdadala siya ng kape mula sa Maynila, uupo sa aking tabi sa beranda at magtatanong tungkol sa aking buhay bilang inhinyero. Magtatanong siya tungkol sa mga hamon ng pagpapatakbo ng isang rancho. Tila uhaw na uhaw siya sa kaalaman tungkol sa aming buhay o sa aming ari-arian. Ngunit ang pagiging perpekto niya, doon nag-uugat ang aking pagdududa. Walang taong ganoon. Lahat tayo ay may kapintasan. Ang sa kanya ay masyadong natatago sa likod ng isang maskara ng kabaitan. Ang hindi alam ni Marco o kahit ng sarili kong anak ay ang kwento sa likod ng simpleng buhay na ito. Kami ni Elena ay nagsimula sa wala. Pareho kaming lumaki sa hirap. Ang bawat sentimo na aming naipon ay galing sa dugo at pawis. Noong 1994, nang mabili namin ang 85 ektaryang ito sa halagang 2 milyong piso, iyon na ang katuparan ng aming pangarap. Isang lugar kung saan namin palalakihin ang aming anak na malayo sa gulo ng siyudad. Isang lugar na matatawag naming amin. Noon, ito ay puro talahib at ilang puno. Ngayon, dahil sa paglawak ng Maynila, ang halaga nito ay sumirit na sa mahigit 250 milyong piso. Pero hindi lang iyon ang aming yaman. Ang mas malaking bahagi ng aming ipon ay isang lihim. Isang lihim na yaman. Sa loob ng 25 taon, ang mga patent na nairehistro ko mula sa isang maliit na component para sa mga industrial refrigeration system ay tahimik na nagpapasok ng pera sa aming bank account. Kasama ng matalinong pamumuhunan, ang kabuuang halaga ng aming ari-arian ay umabot na sa mahigit 500 milyong piso. 500 milyon. At nagmamaneho pa rin ako ng lumang truck. 500 milyon. At mas gusto ko pa ring magsuot ng simpleng maong at flannel. Bakit? Dahil nakita namin ni Elena kung paano sinisira ng pera ang mga pamilya. Nakita namin kung paano nag-aaway-away ang magkakapatid dahil sa mana. Ayaw naming lumaki si Isabel na may ganoong pag-iisip. Gusto naming matutunan niya ang halaga ng pagkatao, hindi ng pera sa bangko. Kaya't namuhay kami ng simple, isang desisyon na pinanindigan namin. Ngunit ang simpleng buhay na iyon, ang siyang naging pain para sa mga buitreng tulad ni Marco. Nakikita niya ang malawak na lupain at sa kanyang isipan, nakikita niya ay isang matandang madaling lokohin
at isang anak na walang kaalam-alam sa tunay na halaga ng kanilang pag-aari. 4 na buwan lang silang magkasintahan. At nag-propose na si Marco. Masyadong mabilis. Tumawag sa akin si Isabel, humihingal sa tuwa. At ako, bilang isang ama, ay sinabi ang lahat ng tamang salita. Congratulations anak. Masaya ako para sa iyo. Pero sa loob-loob ko. Ang tanong ni Marco ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Saan po ba eksakto nagtatapos ang lupa ninyo? Ang tanong na iyon ang naging simula ng lahat, ang simula ng aking paghahanap ng katotohanan. Dahil sa ilalim ng perpektong maskara ng aking magiging manugang, nararamdaman kong may nagtatagong isang halimaw, ang pagdududa. Para itong isang maliit na buto. Kapag naitanim na sa iyong isipan, didiligan ito ng bawat kahina-hinalang kilos, ng bawat salitang tila may ibang kahulugan, hanggang sa ito ay lumaki at mag-ugat ng malalim. Ganoon ang nangyari sa akin. Ang paulit-ulit na tanong ni Marco tungkol sa hangganan ng aming lupa ang siyang naging buto, at ang pagmamadali niyang pakasalan si Isabel. Iyon ang nagsilbing tubig na nagpalaki rito. Isang umaga ng Lunes, habang nagkakape ako sa beranda at pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa aming lupain, napuno na ako. Hindi ko na kayang manahimik at magkunwaring walang mali. Hindi ko na kayang tingnan ang anak kong lumalakad sa isang patibong nang hindi ko man lang sinusubukang alamin kung ano ang nasa dulo nito. Kailangan kong gumawa ng hakbang. Hindi bilang isang mapanghusgang ama, kundi bilang isang tagaprotekta. Kinuha ko ang aking lumang telepono at hinanap ang numero ni Cynthia. Si Cynthia ay hindi lang basta abogado. Kaibigan siya ng aming pamilya sa loob ng mahigit 30 taon. Kasama namin siya ni Elena sa maraming pagsubok. Alam niya ang aming mga pangarap, ang aming mga sakripisyo. Siya ang taong pinagkakatiwalaan ko ng buong buo. Nagring ang telepono. At sa pangalawang ring, sinagot niya. Mateo, napatawag ka. Kamusta? Ang bati niya, may sigla sa kanyang boses. Huminga ako ng malalim bago magsalita. Cynthia, may kailangan akong hilingin sa iyo. Isang pabor na. Medyo delikado. Naramdaman ko ang pagbabago sa tono ng kanyang pananalita. Naging seryoso ito. Ano iyon, Mateo? May problema ba? Gusto kong ipa-background check mo ang isang tao para sa akin. Sabi ko, sinisikap na panatilihing kalmado ang aking boses. Ang pangalan niya ay Marco Santos. Sabi niya, isa siyang investment advisor sa Makati. Natahimik si Cynthia sa kabilang linya. Isang mahabang katahimikan. Alam na niya kung sino ang tinutukoy ko. Mateo, sabi niya sa wakas. May bakas ng pag-aalala. Hindi ba't siya ang mapapangasawa ni Isabel? Siya nga, sagot ko. At iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Isang pag-iingat lang, Cynthia. Just a precaution. Narinig ko ang kanyang malalim na pagbuntong hininga. Sige, Mateo. Mayroon akong mga tao para sa ganyang trabaho. Pero, kung mayroon kang alalahanin, hindi ba't mas magandang kausapin mo si Isabel? Hindi pa ngayon, mariin kong sabi. Hindi pa. Paano kung nagkakamali lang ako? Paano kung paranoia lang ito ng isang matandang ama na natatakot na mawala ang kanyang anak? Ayokong sirain ang kaligayahan niya dahil lang sa isang kutob. Kailangan ko ng pruweba. Kailangan kong makasiguro. Naiintindihan ko, sabi ni Cynthia. Ipapagawa ko ito kaagad. Tatawagan kita kapag may resulta na. Pagkatapos ng tawag na iyon, gumaan ang pakiramdam ko. Ngunit kasabay nito, lalo akong kinabahan. Gumaan dahil may ginawa na akong hakbang. Kinabahan dahil sa kung ano ang maaari naming matuklasan. Ang sumunod na 3 araw ay parang isang taon. Ang bawat tunog ng telepono ay nagpapatayo ng aking mga balahibo. Tuwing gabi, bago matulog, napapadasal ako. Panginoon, sana po ay nagkakamali lang ako. Sana po ay mabuti siyang tao para sa anak ko. Noong Huwebes ng hapon, habang nag-aayos ako ng isang sirang bakod sa may kanlurang bahagi ng rancho, tumunog ang aking telepono. Nakita ko ang pangalan ni Cynthia sa screen. Biglang nanuyo ang aking lalamunan. Cynthia, sabi ko pagkasagot. Mateo, seryoso niyang sabi, kailangan nating magkita. Hindi ito pwedeng pag-usapan sa telepono. Ang mga salitang iyon, hindi pwedeng pag-usapan sa telepono,
ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Alam ko na. Alam kong may nakita sila. Ang aking munting binhi ng pagdududa ay malapit ng maging isang malaking puno ng katotohanan. At natatakot ako sa lilim na ibibigay nito sa buhay ng aking anak. Kinabukasan, nagmaneho ako papuntang Alabang. Ang biyahe na karaniwang inaabot lang ng 1 oras ay parang walang katapusan. Ang bawat kilometro ay nagpapabigat sa aking dibdib. Sa isip ko, paulit-ulit kong tinatanong ang aking sarili, ano kaya ang nalaman ni Cynthia? Gaano ito kasama? Pagdating ko sa opisina niya, sinalubong ako ng kanyang sekretarya at agad na dinala sa kanyang silid. Pagpasok ko, nakita ko si Cynthia na nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bahid ng ngiti na karaniwan niyang ipinapakita. Tumayo siya, isinara ang pinto, at sinenyasan akong umupo. Ang simpleng kilos na iyon, ang pagsasara ng pinto, ay nagsasabing ang pag-uusapan namin ay kumpidensyal at mabigat. Umupo ako sa tapat niya. Inilapag niya sa mesa ang isang kulay brown na folder. Makapal ito. Mateo, simula niya, ginawa namin ang aming trabaho at sa unang tingin, mukhang malinis ang lahat. Binuksan niya ang folder at inilabas ang isang dokumento. Si Marco Santos ay kung sino talaga ang sinasabi niya. Lisensyadong investment advisor. Nagtatrabaho sa Cordell Financial Group. Walang criminal record. Walang anumang kaso. Sa isang saglit, nakahinga ako ng maluwag. Kung ganoon, pero. Pagputol niya sa akin, ang salitang pero ay parang isang babala. May kasunod pa, may mas malalim pa. Mula sa ilalim ng folder, may kinuha siyang isa pang set ng mga papel. Sinabi ko sa investigator natin na maghukay pa ng mas malalim. At ito ang nahanap niya. Inilapit niya sa akin ang mga papel. Si Marco. 2 beses nang na-engage noon, Mateo. Napakunot ang noo ko. Okay, anong masama roon? Ang masama, sabi ni Cynthia. Habang itinuturo ang mga pangalan sa papel ay kung sino ang mga babaeng iyon at kung paano natapos ang kanilang mga engagement. Tiningnan ko ang mga pangalan. Ana De Leon, anak ng isang CEO ng isang malaking tech company. Engagement, tumagal ng 5 buwan. Natapos. Bigla. 2 linggo matapos dumalo si Marco sa isang family meeting tungkol sa mana ng pamilya De Leon. Ang pangalawang pangalan, Sofia Go, anak ng isang kilalang real estate developer. Engagement, tumagal ng 4 na buwan. Natapos, bigla na lang. Pagkatapos baguhin ng ama ni Sofia ang kanyang huling habilin. Walang kaso, walang demanda, pagpapatuloy ni Cynthia. Ang mga pamilyang tulad nila, Mateo, ay hindi nagsasampa ng kaso. Binabayaran nila ang problema para manahimik. Pero gumawa ako ng ilang tawag. Nakausap ko ang isang kaibigan na malapit sa pamilya De Leon. Off the record, sinabi niya sa akin na si Marco ay nagtatanong ng mga napaka-espesipikong bagay tungkol sa paglilipat ng ari-arian at mga istruktura ng mana. May hinala sila, pero wala silang pruweba. Habang nagsasalita si Cynthia, unti-unting nanlamig ang buo kong katawan. Ang mga kamay ko na nakahawak sa folder ay nagsimulang humigpit, isang padron. Isang nakakakilabot na padron. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang modus, isang plano. Pero bakit si Isabel? Tanong ko, halos pabulong. Wala namang sariling yaman si Isabel. Oo, maganda ang kanyang trabaho. Pero hindi ito ang klase ng yaman na hinahabol ng isang tulad ni Marco. Tumingin sa akin si Cynthia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at awa. Iyon nga, Mateo, si Isabel mismo ay hindi ang target. Huminto siya sandali. Pero kung iniisip ni Marco na mamanahin ni Isabel ang ranso na ito, na hindi niya alam ang tunay na halaga. Baka sumusugal siya sa isang premyo sa hinaharap. Dugtong ko, habang unti-unting nabubuo ang mas masahol na larawan sa aking isipan. Inimbestigahan niya ako, at mas marami siyang alam kaysa sa ipinapakita niya. Tumango si Cynthia. Ang pagtango na iyon ang kumumpirma sa lahat. Si Marco ay hindi lang isang oportunista. Siya ay isang mandaragit.
At ang kanyang biktima ay hindi lang ang aking anak, ako, at ang lahat ng pinaghirapan namin ni Elena. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking dugo. Isang galit na matagal ko nang hindi naramdaman. Pero sinubukan kong kontrolin ito. Hindi galit ang kailangan ko ngayon. Kailangan ko ng talino. Kailangan mong kausapin si Isabel Mateo, sabi ni Cynthia. Umiling ako. Hindi pa. Sasabihin niya lang na paranoid ako. Sasabihin niya na sinisiraan ko ang lalaking mahal niya. Sasabihin niya na kinokontrol ko ang buhay niya. Wala akong matibay na ebidensya, Cynthia. Isang padron lang ito. Hinala. Kinailangan kong maghintay. Kinailangan kong hayaan si Marco na gumawa ng susunod na hakbang at sa pagkakataong iyon, kailangan kong maging handa. Umalis ako sa opisina ni Cynthia na may dalang isang mabigat na katotohanan at isang mas mabigat na desisyon. Ang digmaan para sa kinabukasan ng aking anak ay nagsimula na. Ang kaalaman ay isang sandata, pero minsan ito rin ay isang pabigat. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Cynthia, ang bawat ngiti ni Marco, ang bawat yakap niya kay Isabel, ang bawat magalang niyang po at opo sa akin ay parang isang insulto. Nakikita ko na ngayon ang ahas sa likod ng maskara. Ngunit kailangan kong magpanggap, kailangan kong maging ang maamong tupa habang naghihintay na umatake ang lobo. Hindi nagtagal ang aking paghihintay. Makalipas ang isang linggo, noong Sabado, dumating si Marco sa rancho. Ang dahilan niya ay para tumulong sa ilang paghahanda para sa kasal. Habang si Isabel ay abala sa pakikipag-usap sa caterer sa telepono, nilapitan niya ako sa beranda. May dala siyang 2 tasa ng kape. Inabot niya sa akin ang isa. Tito Mateo, simula niya, may tono ng pagiging seryoso at puno ng pag-aalala. Pwede po ba tayong mag-usap sandali? May bumabagabag lang po sa isip ko. Sige, hiyaw. Ano iyon? Sabi ko, habang pinipigilan ang sarili kong ipakita ang aking tunay na nararamdaman. Umupo siya sa silyang katapat ko. Tito, alam ko po na medyo sensitibo itong pag-uusapan natin, pero napag-uusapan na po kasi namin ni Isabel ang aming kinabukasan. Mga plano, pinansyal. Alam niyo na po, mga bagay na dapat paghandaan ng mga responsableng tao. Tumawa siya ng bahagya, isang tawang pilit. Bilang isang investment advisor, hindi ko po maiwasang isipin ang mga ganitong bagay. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas ng loob para sa kanyang susunod na sasabihin. Naisip ko lang po, napag-isipan niyo na po ba ang tungkol sa inyong estate planning? Para masigurado na ang lahat ay maayos na mapupunta kay Isabel pagdating ng panahon, ayan na, ang mga salitang iyon. Estate planning. Nanlamig ang aking dugo, pero pinanatili kong kalmado ang aking mukha. Sumimsim ako sa aking kape. Bago sumagot, mayroon akong last will and testament, Marco. Ngumiti siya, isang ngiting tila nagsasabing, hindi iyon sapat. Maganda po iyon, Tito. Pero sa isang ari-arian na ganito kalaki, mas maganda po kung isasaalang-alang ninyo ang paggawa ng isang trust. Mas episyente po iyon pagdating sa buwis. Pwede ko po kayong tulungan. Walang bayad. Tutal, magiging pamilya na rin naman po tayo. Ang alok, ang pain, inihagis na niya. Hindi pa siya tapos. Mayroon pa siyang idinagdag. At Tito Mateo, sana po ay huwag ninyong mamasamain ito. Pero sa edad po ninyo, dapat nyo na rin pong pag-isipan ang long-term care planning. Paano po kung may mangyari? Sino po ang mamamahala sa lugar na ito? Ang isang ranso po ay napakalaking trabaho para sa isang tao lang. Ayan na ang kumpletong script. Ang script na marahil ay ginamit na niya kina Ana de Leon at Sofia Go. Itanim ang ideya, ipakita ang pag-aalala, mag-alok ng tulong, at kapag nakuha na ang tiwala, kapag napirmahan na ang mga dokumento, ano ang susunod? Isang aksidente? Isang biglaang pagkakasakit? Hindi ko pa alam ang detalye, pero sisiguraduhin kong malalaman ko. Kailangan kong kagatin ang pain. Dahan-dahan akong tumango, tila pinag-iisipan ng mabuti ang kanyang mga sinabi. May punto ka, Marco. May punto ka. Medyo napapagod na rin ako sa pamamahala ng lahat ng ito ng mag-isa. Nakita ko ang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng tagumpay na sinubukan niyang itago, ngunit hindi niya nagawa. Natutuwa po ako at praktikal kayong mag-isip, Tito. Ganito na lang, sabi ko.
Bakit hindi tayo umupo sa susunod na linggo? Ikaw at ako lang. Ipaliwanag mo sa akin ng mas detalyado ang lahat ng estratehiyang ito. Interesado akong matuto. Ang kanyang ngiti ay lalong lumapad. Siyempre po, Tito, magdadala po ako ng mga materyales. Matutulungan ko po kayong i-optimize ang inyong sitwasyon. Nang umalis siya noong hapong iyon, kasama si Isabel na walang kaalam-alam, alam kong iniisip niyang panalo na siya. Iniisip niyang ang matandang mangingisda ay nahuli na sa kanyang sariling lambat. Ang hindi niya alam, ako ang mangingisda at siya. Siya ang isdang pumasok mismo sa aking patibong. Pagkaalis nila, kinuha ko ang aking telepono. Hindi na ako nag-atubili. Tinawagan ko ulit si Cynthia. Cynthia, sabi ko. Ang aking boses ay matatag at puno ng determinasyon. Inalok na niya ang tulong niya para sa estate planning ko. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Cynthia. Ganoon na nga ba? Kailangan ko ng surveillance, Cynthia, sabi ko. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang plano niya. Kailangan kong marinig mula mismo sa bibig niya. Kailangan ko ng pruweba na hindi kayang baliin ng kahit sinong abogado. Natahimik si Cynthia sandali. At nang magsalita siya ulit, alam kong kasama ko siya sa laban na ito. May kilala ako, sabi niya. Isang private investigator. Napakagaling at napakadiskreto. Huwag kang mag-alala, Mateo. Malalaman natin ang lahat. Ang pag-aalok ng tulong ni Marco. Iyon ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Dahil binigyan niya ako ng dahilan para lumaban ng hindi nagmumukhang kontrabida, binigyan niya ako ng pagkakataong ihanda ang aking sariling patibong. At sisiguraduhin kong sa patibong na ito, siya ang mahuhuli. Ang private investigator na inirekomenda ni Cynthia ay nagngangalang Angela. Maliit siyang babae, pero ang kanyang mga mata ay matalas at ang kanyang kilos ay tiyak. Sa unang pagkikita pa lang namin, alam ko nang nasa mabuting kamay ako. Hindi siya pala tanong. Nakikinig siya ng mabuti, tumatango, at sa huli, isang bagay lang ang sinabi niya. Hayaan niyo po sa akin, Ginoong Mateo, makakakuha tayo ng kailangan natin. At hindi nga siya nagkamali. Lumipas ang halos 2 linggo, Agosto na. Ang hangin ay nagsisimula ng magdala ng amoy ng papalapit na tag-ulan at ang paghahanda para sa kasal ay lalong bumibilis. Sa mga panahong iyon, ako ay naging isang mahusay na aktor. Nakipagkita ako kay Marco, tulad ng napag-usapan. Dinala niya ang kanyang briefcase na puno ng mga dokumento tungkol sa mga trust at power of attorney. Umupo ako, nakinig ng mabuti, nagtanong ng mga tamang katanungan, at nagpakita ng interes. Sa bawat pagtango ko, nakikita ko ang paglaki ng kanyang ngiti. Sa bawat tanong ko tungkol sa buwis, lalo siyang nagiging kampante. Akala niya, naluluto na niya ako sa sarili kong mantika. Isang gabi ng Martes, habang nag-iisa ako sa aking opisina at tinitingnan ang mga lumang litrato namin ni Elena, tumunog ang aking telepono. Numero ni Angela. Ginoong Mateo, sabi niya, walang paligoy-ligoy. Kailangan ninyong marinig ito. Magpapadala ako ng isang audio file sa inyong email. Pakinggan ninyo itong mag-isa. Hindi na ako nagtanong kung paano niya nakuha. Ang mahalaga ay ang laman. Binuksan ko ang aking computer at ilang sandali lang dumating na ang email. May isang attachment. Pinindot ko ito at sa katahimikan ng gabi, sa loob ng aking opisina na napapalibutan ng mga alaala ng aking pamilya, pinakinggan ko ang pagkawasak ng lahat ng aking pag-asa na sana'y nagkakamali lang ako. Ang unang boses na narinig ko ay kay Marco. Pamilyar, malinaw, pero ang tono, mayabang, walang bahid ng paggalang na palagi niyang ipinapakita sa akin. Oo, nandito na naman ako sa ranso, sabi niya, tila may kausap sa telepono. Naglalaro-laro bilang mabait na manugang. Itong matandang to, walang kaalam-alam. Narinig ko ang tawa ng isang lalaki sa kabilang linya. Sigurado ka ba sa halaga niyan? Leo, 3 beses ko nang tiningnan sa Registry of Deeds, sagot ni Marco, 85 ektarya. At kinuha niya lang yan noong 94 sa kakarampot na halaga. Sa pag-abot ng development dito mula Maynila. Pinakamababa na ang 250 milyon. Malamang aabot pa ng 300 kung tama ang laro natin. Napahawak ako ng mahigpit sa aking mesa. Leo, iyon marahil ang kanyang best man. At ang pag-uusap nila,
Parang negosyo lang. Isang malaking transaksyon. At ang matanda? Tanong ng Leo. Narinig ko ang pag-ismid ni Marco, siguradong mayaman yan. Tingnan mo ang property. Fully paid. 5 taon nang retirado, mag-isa sa buhay. Walang utang. Malamang nakaupo yan sa ilang daang milyon pa sa investments. At ang anak? Walang kamuwang-muwang. Akala niya, simpleng middle-class retiree lang ang tatay niya, parang sinaksak ang puso ko. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa paraan ng pagsasalita niya tungkol kay Isabel. Walang pagmamahal, walang respeto. Isa lang siyang kasangkapan. So, anong plano? Tanong ni Leo. At doon sinabi ni Marco ang lahat, ang bawat madilim na detalye ng kanyang balak. Pakakasalan ko si Isabel sa Setyembre, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malamig at kalkulado. Gugugulin ko ang unang taon bilang perpektong asawa, ang tapat na manugang. Kukunin ko ang tiwala niya. Baka makuha ko pa ang financial power of attorney sa dahilan na tutulungan ko siya. Matanda na, mag-isa sa buhay. Sino ba ang makakaalam kung ano ang pwedeng mangyari? Isang simpleng pagkadulas, isang aksidente, o kaya konting pag-uulyanin. Bago mo mamalayan, nasa isang care facility na yan. Ako na ang mamamahala ng lahat ng ari-arian niya at si Isabel ang magmamana. Maghihiwalay kami bago pa niya maintindihan ang nangyari at kukunin ko ang kalahati ko sa settlement. Natawa si Leo. Isang tawang nakakapanindig balahibo. Hayop ka, Marco. Malamig ang dugo mo. Praktikal lang akong negosyante, sagot ni Marco. Sayang ang oras ko kay Ana. Masyadong mabilis nakatunog ang tatay niya. Si Sofia naman, mas maganda sana. Pero nasa trust fund lahat ng yaman. Pero ito, perpekto. Isang simpleng taga-probinsya. Walang kaalaman sa pagprotekta ng yaman. Para bang hinihingi niyang maloko siya. Pinatay ko ang recording. Nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit hindi sa takot, kundi sa galit. Isang dalisay, nag-aapoy na galit na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Ang mga salitang iyon. Isang aksidente. Pag-uulyanin. Hindi lang pala pera ang habol niya. Handa siyang gawin ang lahat kahit pa ang pagkitil ng buhay para makuha ang gusto niya. Ang galit na iyon ay mabilis na napalitan ng isang malinaw na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa pagprotekta ng yaman. Ito ay tungkol sa pagprotekta ng buhay ko at ng kinabukasan ng aking anak. Hindi sapat na malaman ko lang ito. Kailangan itong malaman ni Isabel. Kailangan itong malaman ng lahat at kailangan kong siguraduhin na si Marco Santos ay hindi na makakapanloko pa ng kahit sino. Kinuha ko ulit ang telepono. Tinawagan ko si Cynthia at si Angela. Magkita tayo bukas ng umaga. Agad-agad, sabi ko. Ang boses ko ay matatag at hindi nag-aalinlangan. Nasa akin na ang pruweba. Ngayon, kailangan na natin ng isang plano. Kinabukasan, sa opisina ni Cynthia, ang hangin ay puno ng tensyon. Naroon ako, si Cynthia at si Angela. Sa gitna ng mesa ay ang aking telepono kung saan 2 beses naming pinakinggan ang buong recording. Walang nagsalita. Tanging ang malamig na boses ni Marco ang pumuno sa silid na inilalantad ang bawat detalye ng kanyang kasuklam-suklam na plano. Nang matapos ito sa pangalawang pagkakataon, si Cynthia ang unang bumasag sa katahimikan. Ito ay criminal conspiracy, Mateo. Pwede na tayong pumunta sa pulis ngayon din. At ano ang sasabihin natin kay Isabel? Tanong ko. 3 linggo bago ang kasal, sasabihin ko sa kanya na ang mapapangasawa niya ay isang kriminal na nagpaplanong ipahamak ako? Cynthia, mahal niya ang lalaking iyon. Maniniwala ba siya sa isang recording? O iisipin niyang gawa-gawa ko lang ito para sirain ang kasal nila? Baka siya pa ang magalit sa akin. Tumingin ako sa kanila. Kapag hindi siya mismo ang nakatuklas, kapag hindi niya narinig mula mismo sa bibig ni Marco, habang buhay niyang iisipin na, what if? Habang buhay siyang magdududa sa akin. Pero, Mateo, giit ni Angela, malinaw na sinabi niya ang plano niyang ipahamak ka. Buhay mo ang nakataya rito. Sinabi niyang, isang aksidente, sagot ko. Hindi niya sinabing siya mismo ang gagawa. Ang isang magaling na abogado ay kayang-kaya itong baliktarin sa korte. Sasabihin nilang nagbibiruan lang sila o kaya'y pagyayabang lang ng isang lasing.
Hindi. Kailangan kong mahuli siya sa akto. Kailangan kong marinig mismo ni Isabel ang katotohanan sa paraang hindi niya na maikakaila. Tumingin ako sa kanilang dalawa. Ang plano ay unti-unting nabubuo sa aking isipan. Isang plano na mapanganib, dramatiko. Ngunit ito na lang ang tanging paraan. Kailangan nating ilantad siya. Sa harap ng lahat, nagkatinginan sina Cynthia at Angela. Saan? Tanong ni Cynthia. Sa mismong seremonya ng kasal, sagot ko. Napaarko ang kilay ni Angela. Gusto mong gawing isang palabas ang kasal ng anak mo? Gusto kong marinig ni Isabel ang katotohanan mula mismo sa kanya, paliwanag ko. Gusto kong maunawaan niya kung anong klase ng tao ang muntik na niyang pakasalan. At gusto ko ng 200 testigo para hindi na siya makapagdahilan o makatakas. Gusto kong masira ang reputasyon niya ng tuluyan para wala na siyang maloko pang iba. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Pinoproseso nila ang sinabi ko. Alam kong mabaliw ang ideya, pero sa sitwasyong ito, ang mga normal na solusyon ay hindi nagagana. Sa wakas, si Cynthia ang tumango. Kung iyan ang desisyon mo, Mateo, susuportahan kita. Pero kailangan nating gawin ito ng tama. Bawat detalye ay dapat planado. At doon, sa loob ng opisina ni Cynthia, sinimulan naming buuin ang pinakaimportanteng plano ng aking buhay. Unang hakbang, surveillance. Nag-install si Angela ng mga maliliit at halos hindi makitang mga kamera sa iba't ibang strategic na lugar sa ranso. Sa may beranda, malapit sa lugar ng seremonya, kahit sa may parking area, lahat ay may audio. Ang layunin ay makuha ang anumang huling minutong pag-uusap ni Marco at Leo. Pangalawang hakbang, legal na proteksyon. Si Cynthia ang bahala rito. Inihanda niya ang lahat ng mga dokumento, mga affidavit at kopya ng recording na isusumite sa pulisya sa tamang oras. Tiniyak din niya na may mga legal na proteksyon para kay Isabel para masigurado na anumang pinirmahan niya kaugnay ni Marco ay mawawalang bisa. Pangatlong hakbang, ang aking papel. Ito ang pinakamahirap. Kailangan kong magpatuloy sa pag-arte. Kailangan kong magpanggap na ako ang mapagkakatiwalaang magiging biyenan na nahulog sa kanyang patibong. Pinagpatuloy ko ang aming mga pag-uusap tungkol sa estate planning. Ipinakita ko sa kanya ang mga pekeng dokumento ng aking mga ari-arian, sapat lang para lalo siyang maglaway sa kasakiman. Ang bawat pagngiti ko sa kanya ay isang pagtitiis. Ang bawat pakikipagkamay ay parang paghawak sa isang ahas. Pang-apat at huling hakbang, seguridad. Kinausap ko ang hepe ng pulisya sa aming bayan, isang matalik kong kaibigan. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Pumayag siyang magpadala ng 2 pulis na magpapanggap bilang mga pinsan ko mula sa malayo. Sila ang aaresto kay Marco sa hudyat ko. Si Angela naman ay maghihintay malapit sa mga sasakyan para masigurong hindi makakatakas si Leo. Ang sumunod na 2 linggo ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre. Isang maling galaw, isang maling salita, at ang lahat ay guguho. Pero ang pagmamahal ko sa aking anak ang nagbigay sa akin ng lakas. Para sa kanya, gagawin ko ang lahat. Kahit pa ang pagsira sa araw na dapat sana ay pinakamasaya sa kanyang buhay. Dahil mas gugustuhin kong sirain ang isang araw kaysa hayaang masira ang kanyang buong kinabukasan. Ang huling linggo bago ang kasal ay isang kakaibang halo ng kaguluhan at katahimikan. Ang ranso ay naging abala. Ang mga tolda para sa reception ay itinayo na sa malawak na damuhan. Ang mga bulaklak ay nagsimulang dumating. Ang mga caterer ay pabalik-balik. Sa gitna ng lahat ng ito, si Isabel ay abot langit ang saya. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang tunog na dapat sana ay nagdudulot sa akin ng kaligayahan, ngunit sa halip ay parang isang patalim na tumutusok sa aking puso. Sa bawat ngiti niya, nakikita ko ang sakit na malapit na niyang maramdaman. Napansin niya ang aking pananahimik. Isang gabi, habang nagkakape kami sa beranda, hinawakan niya ang aking kamay. "Tay, okay ka lang po ba? Ang tahimik niyo po nitong mga nakaraang araw." Tumingin ako sa kanya, sa kanyang mga matang nag-aalala. Gusto kong sabihin ang lahat. Gusto kong yakapin siya at ibulong na huwag siyang magpakasal sa demonyong iyon, pero hindi ko magawa. Kaya't nagsinungaling ako. "Iniisip ko lang ang mama mo, anak," sabi ko, at may bahid ng katotohanan sa aking mga salita. Sana nandito siya para makita ka sa araw na ito.
Ang mukha ni Isabel ay lumambot. Niyakap niya ako ng mahigpit. Alam ko po, Tay, miss na miss ko na rin po si Mama. Pero sigurado po ako, masaya siya para sa akin ngayon. Napakabait po ni Marco. Ang mga salitang iyon. Napakabait po ni Marco ay nagdulot ng pait sa aking dila. Ngumiti lang ako at hinaplos ang kanyang buhok. Sigurado akong masaya siya para sa iyo, sabi ko. Kinasusuklaman ang bawat letra ng kasinungalingang lumabas sa aking bibig. Dumating ang araw ng rehearsal dinner, Biyernes ng gabi. Ang hardin na itinayo namin ni Elena ay napuno ng mga ilaw. Ang mga mesa ay nakaayos ng maganda. Naroon ang mga pinakamalapit na pamilya at kaibigan. At naroon si Marco, kasama ang kanyang best man, si Leo. Nakilala ko si Leo mula sa mga litratong ibinigay ni Angela. Ang parehong lalaki na kausap ni Marco sa recording. Nakatingin lang ako sa kanila mula sa malayo. Habang nagtatawanan sila, nagiinuman puno ng kumpiyansa. Mga mandaragit na nagdiriwang bago ang kanilang huling pag-atake. Tumayo si Marco para magbigay ng isang talumpati. Ang lahat ay natahimik. Hinawakan niya ang kamay ni Isabel at tumingin sa akin. Gusto ko pong magpasalamat. Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng peking sinseridad. Lalo na po kay Tito Mateo, na tinanggap ako sa kanyang pamilya ng buong puso. At siyempre, sa aking pinakamamahal na si Isabel, na ginawa akong pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Itinaas niya ang kanyang baso, para kay Tito Mateo at para kay Isabel. Bukas, magiging perpekto ang lahat. Cheers! Sigaw ng lahat. Nagpalakpakan sila. Itinaas ko rin ang aking baso at ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Habang tinitingnan ko si Marco, may isang bagay lang akong iniisip. Oo, Marco. Magiging perpekto ang araw bukas. Magiging perpekto ito para sa katarungan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Naglakad-lakad ako sa labas, sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin. Pinuntahan ko ang hardin ni Elena. Umupo ako sa batong upuan na may nakaukit na pangalan niya. Naramdaman ko ang kanyang presensya. Tila sinasabi niya sa akin na gawin ko ang tama, na protektahan ko ang aming anak anuman ang mangyari. Kinakausap ko siya sa aking isipan. Elena, mahal ko, patawarin mo ako sa gagawin ko bukas. Masasaktan ang ating anak. Iiyak siya. Pero kailangan kong gawin ito. Para sa kanya, gabayan mo ako. Ito na ang katahimikan bago ang bagyo. Ang huling sandali ng kapayapaan bago gumuho ang mundo ni Isabel. At bilang kanyang ama, tungkulin kong naroon para saluhin siya kapag nangyari iyon. Dumating ang araw ng kasal. Perpekto. Isang perpektong araw ng Setyembre sa Batangas. Ang sikat ng araw ay mainit ngunit hindi nakakapasong, at ang mga dahon ng puno ay sumasayaw sa marahang ihip ng hangin. Ang mga bundok sa malayo ay tila isang pinta laban sa asul na kalangitan. Magugustuhan ito ni Elena. Ang aming damuhan ay napuno ng mga bisitang nakasuot ng kanilang pinakamagandang barong at bestida. Ang arko na pinilit ni Isabel na ipagawa ay nababalutan ng mga sariwang bulaklak. Ang lahat ay perpekto. Isang perpektong entablado para sa isang trahedya. Nasa loob ako ng bahay, hinihintay si Isabel. Nang lumabas siya mula sa kanyang silid, suot ang kanyang puting bestida at ang perlas na kuwintas na minana niya mula kay Elena. Sandali akong natigilan. Ang ganda niya. Siya ang larawan ng kanyang ina. Tay, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik. Anak, sabi ko. Nilunok ang bukol sa aking lalamunan. Handa ka na ba? Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Inilahad ko ang aking braso at isinukbit niya ang kanya. Habang naglalakad kami palabas ng bahay, papunta sa aisle, may ibinulong siya. Mahal kita, Tay. Mahal na mahal din kita, anak. Lagi, sagot ko. At sa mga sandaling iyon, ang bawat salita ay totoo. Habang naglalakad kami sa aisle, ang lahat ng mata ay nasa amin. Nakita ko si Marco na naghihintay sa altar. Perpekto sa kanyang suot na barong, may malawak na ngiti sa kanyang labi, isang ngiti ng isang demonyo. Iniabot ko ang kamay ng aking anak sa kanya.
Iyon ang pinakamahirap na bagay na ginawa ko sa buong buhay ko. Umupo ako sa aking silya sa unang hilera, katabi ng bakanteng upuan para kay Elena. Nagsimula ang seremonya. Ang pari ay nagsalita tungkol sa pag-ibig, sa pangako, sa pagtitiwala. Ang bawat salita ay parang isang kabalintunaan. Dumating ang oras ng pagpapalitan ng mga panata. Si Isabel ang nauna, pagkatapos ay si Marco na. At pagkatapos, ang pag-aalay ng singsing. At doon nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang bagay na wala sa aming plano. Habang kinukuha ng pare ang mga singsing, ang kamay ni Isabel na may hawak ng kanyang bouquet ay gumalaw. Mula sa gitna ng mga bulaklak, may dinukot siyang isang maliit na papel na nakatupi. Ang kanyang mga mata ay naghanap sa akin. Nang magtama ang aming paningin, nakita ko ang takot. Isang dalisay na takot. Nanginginig ang kanyang kamay habang iniabot niya sa akin ang papel. Ang lahat ng tao ay nakatingin sa pari. Walang nakapansin maliban sa akin. Binuksan ko ito. Ang sulat kamay ng aking anak, mabilis at tila ginawa sa pagmamadali. 3 salita. Tay, tulungan mo ako. Sa isang iglap, ang lahat ay huminto. Ang tibok ng aking puso, ang aking paghinga, ang ingay ng paligid, ang plano. Ang lahat ng aming pinaghandaan ay nagbago. Hindi na ito ang aking laban. Ito na ang kanyang sigaw para sa tulong. Ibig sabihin, alam na niya. Tumayo ako. Itigil ang kasal, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa buong hardin. Ang lahat ay napalingon sa akin. Ang mga bulungan ay nagsimula. Nakita ko ang gulat at pagkalito sa mukha ng mga bisita. Si Marco, na nakangiti pa rin, ay lumingon sa akin. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng inis. Tito Mateo, ano pong problema? Tanong niya. Sinisikap na panatilihing magalang ang kanyang tono. Hindi ko siya pinansin. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang kay Isabel. Anak, sabi ko, anong problema? Si Isabel ay huminga ng malalim. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. At ang mga salita ay lumabas mula sa kanya. Hindi bilang isang pabulong, kundi isang akusasyon na narinig ng lahat. Narinig ko siya. Sabi niya, habang nakaturo kay Marco, kagabi, pumunta ako sa hotel niya para sorpresahin siya at narinig ko siyang kausap si Leo, narinig ko ang plano niya. Hindi niya matapos ang kanyang pangungusap, ang mga luha ay bumuhos na mula sa kanyang mga mata. Ang mukha ni Marco ay namula sa galit. Isabel, ano bang pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Baka mali lang ang dinig mo. Hindi! Sigaw ni Isabel. Malinaw ang narinig ko. Sinabi mo na sisiguraduhin mong maaaksidente si Papa kapag kasal na tayo. Sinabi mo na kapag nakuha mo na ang power of attorney, magiging madali na ang lahat. Ang kanyang boses ay basag na. Sinabi mo. Sinabi mong tanga ako at hindi ko malalaman ang lahat hanggang sa makuha mo na. Ang gusto mo, ang hardin ay sumabog sa gulat. Ang mga bulungan ay naging sigawan. Ang mga tao ay nagsitayuan. Hinawakan ni Marco ang braso ni Isabel. Tumigil ka na, Isabel. Hysterical ka lang. Dahil lang ito sa kaba sa kasal. Nagsimula akong lumapit. Ngunit may 2 lalaki na mas mabilis pa sa akin. Ang aking kaibigang hepe ng pulisya at ang kanyang kasama na kanina pa tahimik na nakaupo bilang mga bisita ay nasa likod na ni Marco. Sa isang mabilis na kilos, ang mga braso ni Marco ay nasa kanyang likuran na. Marco Santos, sabi ng hepe. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Iniimbitahan ka namin sa istasyon para sa ilang katanungan tungkol sa conspiracy to commit fraud at posibleng conspiracy to commit violence. Nakita ko si Leo na sinubukang tumakbo. Hindi siya nakalayo. Bago pa siya makarating sa mga nakaparadang sasakyan, hinarangan na siya ni Angela. Si Angela, na nag-aabang lang pala. Ang sumunod na oras ay isang kumpletong kaguluhan. Ang perpektong kasal ay naging isang crime scene. Ang mga bisita ay naging mga testigo. Si Marco ay sumisigaw tungkol sa mga maling akusasyon at demanda. At si Isabel ay umiiyak ng walang tigil sa aking mga bisig. Sa gitna ng lahat ng iyon, lumapit si Cynthia, dala ang lahat ng aming ebidensya, ang recording, ang mga dokumento.
Nang sa wakas ay maisakay na sa sasakyan ng pulis sina Marco at Leo at ang mga bisita ay unti-unti nang umalis, ang naiwan na lang ay ang katahimikan. Isang malungkot na katahimikan. Ang mga pagkain ay hindi nagalaw. Ang mga dekorasyon ay tila isang paalala ng isang masayang pangarap na nawasak. Naupo kami ni Isabel sa hagdan ng beranda. Suot pa rin ang aming damit pangkasal habang pinapanood namin ang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok. Ang perpektong araw ay nagtapos na. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, kami ng aking anak ay malaya ng mag-usap ng totoo. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay may kakaibang bigat. Ang dating masayang hardin ay nabalot ng lungkot. Ang mga upuang walang laman, ang mga pagkaing hindi nagalaw, lahat ay isang tahimik na saksi sa kasal na hindi natuloy at sa pusong nawasak. Naupo kami ni Isabel sa hagdan ng aming beranda. Ang araw ay unti-unti nang nagpapaalam sa likod ng mga bundok. Nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Nakasuot pa rin kami ng aming damit pangkasal, mga kasuotan, para sa isang selebrasyon na nauwi sa isang imbestigasyon. Matagal kaming hindi nagsalita. Tanging ang tunog lang ng mga kuliglig ang maririnig. Siya ang unang bumasag sa katahimikan. "Sorry po, tay," sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at paos dahil sa kaiiyak. Sana po ay sinabi ko sa inyo agad. 2 araw ko na pong alam." Tumingin ako sa kanya, naghihintay. Kailangan niyang ilabas ang lahat. Narinig ko sila kagabi, pagpapatuloy niya. At natigilan po ako. Parang ayaw tanggapin ng isip ko. Ayokong maging totoo. Patuloy kong sinasabi sa sarili ko na baka mali lang ako ng dinig. Baka may ibang paliwanag. Kaya itinuloy ko ang lahat. Dahil natatakot ako. Natatakot akong harapin ang katotohanan. Huminga siya ng malalim. Pero kanina, habang nakatayo ako sa altar, handa nang sabihing I do, doon ko napagtanto, hindi ko kayang pakasalan ang isang taong hindi ko pinagkakatiwalaan. Kaya't isinulat ko ang note na iyon at nagdasal na sana maintindihan ninyo. Inakbayan ko siya at marahang hinaplos ang kanyang likod. Naintindihan ko. "Anak, matagal ko nang naiintindihan." Napatingin siya sa akin, may pagtataka sa kanyang mga mata. Alam niyo po?" Tumango ako. At doon, sa ilalim ng papalubog na araw, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang aking unang pagdududa, ang tawag ko kay Cynthia. Ang investigasyon, ang nakakakilabot na padron, at ang recording. Ang lahat-lahat. Ikinuwento ko rin sa kanya ang aming plano na ilantad si Marco sa kasal, kahit pa hindi niya ibinigay ang note na iyon. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang iba't ibang emosyon sa kanyang mukha. Gulat, pagtataka, at sa huli, pag-unawa. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin?" Tanong niya. "Dahil hindi ka maniniwala sa akin, anak," sagot ko ng marahan. "Iisipin mong isa akong amang mapagkontrol na ayaw sa lalaking pinili mo. Kailangan mong matuklasan ito sa iyong sarili. Kailangan mong marating ang sarili mong konklusyon. Ang papel ko lang ay ang maging sandalan mo. Kapag handa ka ng tumayo laban sa katotohanan." Sumandal siya sa aking balikat at muli siyang umiyak. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito iyak ng takot o gulat. Ito ay iyak ng kaluwagan at ng pagsisisi. "Ang tanga-tanga ko po," sabi niya. "Hindi ka tanga, anak," sabi ko. "Ikaw ay isang taong naniniwala sa kabutihan ng iba. Maganda ang katangiang iyan, kahit na minsan hindi ito deserve ng ibang tao. Si Marco ay isang profesional na manloloko. Marami na siyang nabiktima. Hindi ka ang una at malamang hindi rin siya ang huli." "Ano na po ang mangyayari ngayon?" tanong niya. "Ngayon," sabi ko, "haharapin ng mga piskal ang ebidensya. Malamang ay makakasuhan sina Marco at Leo. Ikaw, magbibigay ka ng iyong salaysay. Aasikasuhin natin ang pagsasauli ng mga regalo, ang paghingi ng paumanhin sa mga bisita, at ang buhay." Magpapatuloy. Nanatili kami sa katahimikan. Maya-maya, may isa siyang tanong na ikinangiti ko. "Tay, gaano po ba talaga tayo kayaman?" "Bakit mo naman natanong?" "Kasi po, paulit-ulit sinasabi ni Marco na loaded daw kayo. Akala ko po
Komportable lang tayo, normal. Ngayon, iniisip ko kung ano pa ang hindi ko alam. Huminga ako ng malalim, oras na para malaman niya ang huling lihim. Ang ranso na ito, anak, binili namin ng mama mo sa halagang 2 milyong piso. Ngayon, ang halaga nito ay nasa 250 milyon. Bukod pa riyan, mayroon akong mga patent mula sa trabaho ko noon na patuloy na nagbibigay ng royalties. At nag-invest ako ng maingat sa loob ng 30 taon. Ang kabuuan ay nasa 500 milyong piso. Nakita ko ang paglaki ng kanyang mga mata. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka sa pagkabigla. 500 milyon. At nagmamaneho kayo ng lumang truck at nagsusuot ng damit galing sa mall? Ang pera ay hindi ako binibilib, Isabel, sabi ko. Lumaki kami ng mama mo sa hirap. Alam namin kung ano ang kayang gawin ng pera sa mga pamilya. Alam namin kaya nitong lasonin ang mga relasyon. Kaya't pinili naming mamuhay ng simple para matuto kang pahalagahan ang mga bagay na hindi nabibili. Ang pagkatao mo, ang iyong dangal, at ang mana mo. Matagal nang nakalagay sa isang trust. Ikaw ang magmamay-ari pero nakasulat doon na walang sinumang asawa ang pwedeng makinabang nang wala ang iyong hayagang pahintulot. Ginawa ko iyon para protektahan ka. Matagal siyang natahimik. Nang magsalita siya ulit, ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Sana nandito si mama. Ako rin anak, sabi ko. Ako rin. Lumipas ang 3 buwan. Sina Marco at Leo ay nahatulan. Nakakuha ng mas magaan na sentensya si Marco dahil sa isang plea deal pero kasama roon ang permanenteng pagbabawal sa kanya na magtrabaho sa anumang financial industry at ang pagbabayad sa lahat ng ginastos namin sa investigasyon. Si Isabel ay umuwi muna sa rancho. Nagpagaling siya, hindi lang ng kanyang puso, kundi ng kanyang tiwala. Nagpunta siya sa therapy, dahan-dahan, unti-unti. Binuo niya muli ang kanyang sarili, naging mas maingat siya, mas matalino. Dala ang isang masakit ngunit mahalagang aral. Ako naman, narito pa rin sa rancho, nagmamaneho ng lumang truck at nagsusuot ng flannel. Ngunit may isa akong binago. Pinalawak ko ang hardin ni Elena. Nagtanim ako ng mga bagong rosas at naglagay ng isang batong upuan na may nakaukit na pangalan niya. Minsan, sa dapit hapon, nauupo kami roon ni Isabel. Kinukuwento ko sa kanya ang tungkol sa kanyang ina. Tungkol sa babaeng naniwala na mas mahalaga ang lupa kaysa sa magagarang sasakyan, na mas mahalaga ang hardin kaysa sa mga alahas, na mas mahalaga ang pagbuo ng isang buhay kaysa sa pagpapakita ng isang imahe. Tay, sabi niya isang gabi, pinagsisihan niyo po ba na hindi kayo naging bukas tungkol sa pera? Kung alam ko lang po noon, baka mas naging kahina-hinala ako kay Marco. Ngumiti ako. Siguro, anak. O baka, mas marami ka lang naakit na tulad ni Marco. Sa ginawa natin, naging malaya kang maging ikaw. Gumawa ka ng sarili mong mga desisyon. At nang magkamali ka, nagkaroon ka ng lakas para humingi ng tulong. Ang lakas na iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera. Sumandal siya sa akin. Mahal kita, tay. Mahal din kita, anak. Habang papalubog ang araw, pinanood namin ang hardin ni Elena na namumukadkad, ligaw at maganda, tulad ng gusto niya. Ang pera ay hindi kayang bilhin ang mga sandaling tulad nito. Ngunit kaya nitong bilhin ang seguridad para matamasa mo ang mga ito nang walang takot at iyon ang tunay na yaman. Hindi ang ipinapakita nito, kundi ang pinoprotektahan nito. At poprotektahan ko ang aking anak gamit ang bawat sentimo na mayroon ako hanggat ako'y nabubuhay.